Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at lumapit sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. As we gather together to study your word, I pray, dear Lord, that you guide our hearts at ikaw ang siyang maging sentro at focus ng pag-aaral po na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, at makita po namin ang inyong kalooban ngayong umaga as we study together. In Christ we pray. Amen. Remain standing. Let's open our Bibles in the book of Hebrews, chapter number 13. Hebrews chapter number 13 and verse 20 and 21. Babasahin ko po. Atin niyo pong sundan sa inyong mga paningin. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, verse 21, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, The Decision to Obey God's Will. Pwede na po tayong maupo. The Decision to Obey God's Will. The decision that we have looked at last Sunday is the decision to put God first in our life. At ang sabi po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God is to be placed first. Unahin natin ang Diyos sa mga plano natin, sa mga possession natin, at sa ating mga priorities sa buhay. The Bible says of David in Acts chapter 13, verse 36, that he served his own generation by the will of God. Ang kalooban ng Diyos kay David ay pagsilbihan yung kanyang generation. And he did it well. Paul often identified himself as an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ephesians chapter 1 verse 1, Colossians chapter 1 verse 1, 2 Timothy chapter 1 verse 1. Palagi po nating makikita doon that Apostle Paul is always being referred as an apostle of Jesus Christ by the will of God. It was God's will for Paul to be an apostle. And he did it well. The Bible says also in 1 John 2:17, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Siya na tumutupad o sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Gusto ko pong pag-aralan natin ngayong umaga ang patungkol po sa kalooban po ng Panginoon. The will of God. The decision to obey God's will. David Livingstone once said, one of the great missionary in Africa, I had rather be in the heart of Africa in the will of God than on the throne of England out of the will of God. Mas nanaisin ko na manatili sa puso ng Africa na nasa kalooban ng Diyos kaysa nasa trono ng England, wala sa kalooban ng Panginoon. And let me say this morning that the safest place in the world is to be in the will of God. Amen? Ang pinakaligtas na lugar sa mundong ito ay sa kalooban ng Panginoon. That is the safest place to be in the world. Anyone who has ever made the decision to obey God's will in their life will tell you that it was a life-changing decision. Isang desisyon na nagpabago sa kanilang buhay. A decision that changed their life for the good and not for the worst. Lagi ko ngang sinasabi, kapag uunahin mo ang Diyos sa buhay mo and obey His will, you will never go wrong in life.
Wala pa akong nakilalang mananampalataya na nagdesisyong sumunod sa kalooban ng Panginoon at pagkatapos ay nagsisi siya. No. One of the best decision in life is to obey God's will. So the greatest decision you can make in your life is the decision to obey God's will. We have this testimony of Moses in Hebrews chapter 11, verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction. I want you to notice that word, choosing. That is a decision. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Totoo na ang buhay ay punong-puno po ng pagpapasya. Napakaraming mga desisyon na kailangan mong gawin. And every decision has a consequence. Hindi tayo gumagawa ng desisyon na walang consequence sa atin. And the consequence is always dependent on the decision. If you made a good decision, naturally, you will have a good consequences. If you made bad decision, naturally, you will have bad consequences. At sabi ko nga last Sunday, the joy and sorrow of life are dependent on our decisions. Parang pinipredict na natin kung mag-e-enjoy ba tayo o malulumbay sa buhay natin in the future base sa mga naging decision natin in the present. I want us to look in these two verses in Hebrews chapter 13. At mapapansin natin that this is actually a prayer about the will of God. A prayer that I want every one of us to pray patungkol sa kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin. So let's take this prayer and lift from it 3 prayer petitions. 3 things that we should pray for as it relates to the will of God in our life. The first prayer that I want us to encourage you to pray is to number 1, Lord, enlighten me to find your will. Enlighten me to find your will. Look again, verse 20 and 21. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ang pinakapuso at kaluluwa ng panalangin na ito ay maintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. To understand the very will of God in our life. It is a prayer about the will of God that is known and understood, na pwede mong malaman at maintindihan. Ang isang mananampalataya, bago po niya masunod yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, kailangang malaman muna niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Nangyari na po siguro sa inyo, minsan pag inuutosan nyo yung mga anak nyo, may inutos kayo sa kanya, tapos umalis siya kagad sa kinauupuan niya, gagawin na niya. Pagdating niya doon, hindi niya alam yung gagawin niya. Nangyari na po ba sa inyo yon? May ipapakuha ka, pumunta siya. Pagdating niya doon, hindi niya alam kung ano yung kukunin niya. Hindi mo pwedeng gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Dapat malaman mo muna kung ano yung kalooban ng Diyos bago mo gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya kapag inuutusan kayo, pakinggan nyo muna kung ano yung iniuutos sa inyo. Alamin nyo muna kung ano yung pinapagawa sa inyo bago kayo sumunod.
Madalas nangyayari po yan sa bahay. May uutusan ka, mabilis, aalis. Maya-maya babalik. Ano po kasi yun? Nandun yung willingness eh. Kaso, hindi niya alam yung gagawin niya. So, in order for us to do the will of God, we have first to know the will of God in our life. Kailangan malaman po muna natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. I think it is safe to say na majority po ng maraming mga mananampalataya, majority ng maraming Kristiyano, they go through life without knowing the will of God for them. And that is very unfortunate. Nakakalungkot, di ba? Matagal ka ng Kristiyano, day in, day out, every Sunday, laman ka ng church, pero hindi mo pa alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pastor, nabubuhay naman ako, okay naman ako sa buhay ko, pero ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? I want you to understand this morning that God has a specific will for your life. Na yung kalooban niya sa iyo, hindi katulad ng kalooban niya sa katabi mo. Yung kalooban ng Diyos sa iyo ay hindi katulad sa kalooban ng Diyos sa magulang mo. Yung kalooban ng Diyos sa iyo ay hindi katulad ng kalooban ng Diyos sa kaibigan mo. Kung ano kasi yung nakikita natin sa iba, akala natin, yun na rin ang pwede natin gawin dahil nag-enjoy sila, masaya sila, okay naman sila sa buhay nila, pwede rin siguro akong maging ganun. No. In order for you to live a fulfilling life, you have first to know the will of God so you can follow the will of God. Let me say a couple of things about knowing the will of God. First, let me say a word about the possibility of knowing God's will. Pwede ba nating malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Gusto ko maintindihan na generally speaking, may kalooban ng Diyos sa ating lahat. Yung mag-church tayo, kalooban ng Diyos yan sa ating lahat. Yung maging irespeto mo mga magulang mo, kalooban ng Diyos yan sa ating lahat. Yung maging mabuti kang tao, kalooban ng Diyos yan sa ating lahat. Maging tapat ka sa iyong paglilingkod, kalooban ng Diyos sa iyong lahat. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga ay yung specific na kalooban ng Diyos sa iyo. Specific na kalooban ng Diyos sa iyo. The possibility of knowing God's will. Notice Ephesians 5:17. Wherefore, be not unwise. Ano po ang Tagalog ng unwise? Hindi wise, siyempre. But understanding what the will of the Lord is. Kapag nauunawaan mo yung kalooban ng Diyos, that is being wise. Kapag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, that is being unwise. Hindi ka nagiging matalino. Wise is the root word of wisdom. And when we say wisdom, it is knowledge in action. Knowledge in action. Yung root word po ng knowledge is know. Pag sinabi natin know, kung ano yung alam mo. Know. Knowledge. Know. Knowledge. So yung alam mo, kapag ginamit mo, that is wisdom. Nagiging wise ka. Kapag ina-apply mo na sa buhay mo, kung ano yung alam mo. Kung matalino ka, pero hindi mo ginagamit yung katalinuhan mo, matalino ka lang, pero hindi ka wise. Pero kung matalino ka at ginagamit mo sa praktikal na buhay yung nalalaman mo, hindi ka lang matalino, wise ka. That is wisdom. Wisdom is knowledge in action. So yung kalooban ng Panginoon, kapag nalaman mo at naintindihan mo, at pagkatapos ina-apply mo, sabi ng Bible, that is being wise. Kaya ang sabi ni Apostle Paul dito, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yes, you can know the will of God. Kung ang Diyos may kalooban siya sa iyo, pwede mong malaman yung kalooban na yun ng Panginoon sa iyo. Hindi po pwede na merong gustong ipagawa ang Diyos sa buhay mo at pagkatapos itatago ng Diyos sa iyo yung kalooban niyang yun sa iyo.
If God has a will for you, He also wants you to know what that will is. Tanong, alam mo ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Itong Hebrews chapter 13 and 20 and 21, pinapaalala sa atin na yung kalooban ng Diyos, pwede niyang i-reveal sa atin. At gusto niyang i-reveal sa atin. Pero bakit maraming Kristiyano hindi nila alam yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay? Dahil ba hindi pa nire-reveal ng Diyos sa kanila? Bakit? Bakit hindi pa nire-reveal ng Diyos sa akin yung kalooban ko? Let me cite some particular examples about the will of God sa mga buhay po natin. Ang Diyos, meron siyang particular na kalooban kung sino yung mapapangasawa mo sa buhay mo. Meron siyang particular na kalooban kung saan ka titira for the rest of your life. Kung anong magiging ministry mo sa church. Anong papel na gagampanan mo sa ministry sa church. Merong kalooban na kung anong klaseng bahay ang titirhan mo. Anong klaseng sasakyan ang idadrive mo. Anong klaseng mga damit ang magiging passion mo. Ito ay mga particular na kalooban ng Diyos na fitted sa iyo lang. Yung kalooban ng Diyos, particularly sa iyo, ay iba sa kalooban ng Diyos sa ibang tao. Halimbawa, example lang Natatakot akong magbigay ng example dito, baka awayin nila ako. Halimbawa, si Kuya Paul. Si Kuya Paul kasi hindi siya pikon lagi ko siyang ginagamit. Halimbawa, si Kuya Paul. Ang kalooban ng Panginoon sa kanya, mamili kayo, volunteer. Sinong tatawagin ko? Si Dea daw. Halimbawa lang, example lang. Ang kalooban ng Panginoon sa kanya ay si Dea. Pwede ba na si Dea ay maging kalooban din ng Panginoon kay Rain? Pwede ba yon? Hindi ba? Isang babae lang para sa isang lalaki. Isang lalaki lang para sa isang babae. You get my point? Yung kalooban ng Diyos sa'yo lang. Hindi pwedeng maging katulad sa iba. Sa'yo lang yun. So yung kalooban ng Panginoon na pinag-uusapan natin ay yung kalooban ng Diyos that is particularly sa'yo lang. And that will of God can be known. Pwedeng malaman. And God is willing to reveal His will. So how can we find the will of God? Of course, maraming mga aspeto ng buhay natin ang tinitingnan po natin when we talk about the will of God. Yung love life, isa na yun na nabanggit natin. Sa finances natin. Yung magiging klase ng karir mo, trabaho mo, kabuhayan mo, negosyo mo. Particular ng Diyos kung ano yung nababagay sa iyong personality na magiging kabuhayan mo. But there is a prerequisite for knowing the will of God. Merong kondisyon para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Ready na kayo? Parang excited kayong malaman Paano ko bang malalaman kung siya ay yung kalooban ng Panginoon sa akin? Excited? Okay. The prerequisite for knowing God's will. Yung iba, ang pananaw nila sa kalooban ng Panginoon ay mahirap maintindihan. Para sa kanila, yung kalooban ng Diyos ay mahirap maintindihan. Na para bang kailangan mong basahin at intindihin ang buong Biblia para maintindihan mo yung kalooban ng Panginoon? No. There is a simple factor for us to know the will of God. Yung iba, nahihirapang malaman yung kalooban ng Panginoon because they have this attitude. Okay, Lord, ipaalam mo sa akin kung ano yung kalooban mo sa buhay ko. Ano yung plano mo sa buhay ko? Then, i-review ko, pag-iisipan ko, pag-aaralan ko kung susunod ako. It doesn't work that way. Ang Panginoon, kung hindi ka rin lang naman 100% na susunod sa kanyang kalooban, what is the sense na i-reveal niya yung kalooban niya sa'yo? Kung alam niyang hindi ka rin naman susunod.
I believe that there is one step that we must take in our life to unlock the door to knowing God's will. I want you to open your Bibles in John 7:17. John 7:17. Ito pong sabi ng Bible. If any man, that includes all, lahat. If any man will do His will. I want you to notice those two words. Will do. Jesus declared that the key to knowing His will is being willing. Naalala ko, nung young people ako, I was 14 years old back then, 1991. Merong camp sa main church. Wala pa yung malaking building nun. Yung library pa lang ng TCC, yun ang church nun. Merong camp doon, tapos nagkaroon ng invitation. May challenge patungkol sa pagsuko ng buhay sa paglingkod sa Panginoon. Tinaas ko yung kamay ko. Sa aking isip, ang gusto ko lang, paglingkuran ang Diyos na nagligtas sa akin. Yun lang ang desire ng puso ko. Wala akong idea kung anong magiging trabaho ko, kung saan ako magtatrabaho. I just want to serve the Lord. I raise my hand. Tinawag kami, dinala kami sa harap, tapos pinag-pray kami. Church, alam nyo, kung wala kang concern, wala ka ng pakialam kung anong mangyayari sa'yo, kung sa kadadali ng Panginoon, kung ano yung papagawa ng Diyos sa'yo, basta willing kang sumunod sa Kanya, kahit ano yung kalooban ng Diyos sa Kanya, that is the only key that God will reveal His will to you. Pero kung ikaw ay half-hearted, may pagdududa, merong reservation, God will never reveal His will to you. Kaya maraming mga Kristiyano, magpahanggang ngayon, they live life. Hindi nila alam yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Bakit? They wanted to play it safe. Natatakot sila na baka yung kalooban ng Diyos sa kanila ay salungat sa plano nila sa buhay. Okay na sila, komportable na sila sa buhay nila. Baka biglang ma-disrupt yung flow ng buhay nila kapag ibinigay ng Diyos yung kanyang kalooban sa kanila. If you have that attitude, God will never reveal His will to you. Unless you reach the point na willing kang sumunod sa Kanya. Lord, kahit ano, kahit saan, willing ako. Then God has no reason not to reveal His will to you. So the prerequisite to knowing God's will is be willing. It is possible to know God's will. And the key is to be willing. If you have trouble being willing, look at Philippians chapter 2, verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito na ang Diyos ay kumikilos siya sa mga buhay po natin para magkaroon ka ng desire sa puso mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. The more na naglilingkod ka sa Diyos, the longer you serve God and be faithful to Him, inuhubog ng Diyos ang puso mo, nire-ready ng Diyos ang puso mo para maging magaan sa'yo ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya, importante po sa atin yung paglago po natin spiritual. Kung litaw-lubog ka sa church, I doubt kung magmamature ka bilang Kristiyano. Kung maglilingkod ka ngayon, bukas hindi, pasulput-sulput ka lang, hindi ka consistent, I doubt na gagamitin ka talaga ng Panginoon. God requires 100% of your heart. God requires consistency, faithfulness. Yung desire mo talaga, nandun yung passion mo na maglingkod talaga sa Panginoon, isuko ang buhay mo sa Panginoon, then, I guarantee you, God will reveal His will and God will use you mightily. You can know God's will. Just be willing. Ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin? I want to share some general information about the will of God sa buhay po natin. God's will for us is number one, sanctification is God's will for us. Open our Bibles in 1 Thessalonians 4:3. 1 Thessalonians 4:3.
3. I'm sorry, wala na pong appropriate season na matatalakay ko po ito, kaya isiningit ko siya sa mensahe po na to. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, sabi ng Bible, "For this is the will of God." Ito yung kalooban ng Diyos. For this is the will of God. I'm sorry, hindi ko po nilagay sa slides natin yan para buksan nyo yung mga Bible ninyo. For this is the will of God, even your sanctification. Ano pong ibig sabihin ng sanctification? The dictionary says to set apart. Tayo po bilang mga mananampalataya, ang kalooban ng Diyos sa atin is to be sanctified, to be set apart. Kaiba tayo sa mundo. Makita ng sanlibutan, kakaiba tayo sa kanila. And that is to be sanctified, to be set apart. At nagbigay po siya ng isang halimbawa dito. That ye should abstain from fornication. Umiwas sa pangangalon niya or pakikiapid. Yung salitang pakikiapid ay meron po siyang dalawang word sa Bible. Fornication and adultery. I'm sorry kung tatalakayin ko to. It's very important. Fornication and adultery. Ano po yung pinagkaiba ng lahat? Kasi sa Tagalog, isa lang ang binibigay niyang meaning. Pakikiapid. And it covers both. Yung adultery, it involves one of the two or both na married sila or may asawa. Pag yung sinipingan mo, married, pero hindi ikaw yung asawa niya, that is adultery. Or ikaw, married, pero sinipingan mo, hindi mo naman asawa, that is adultery. Yung fornication naman, if one of you or both are not married, parehong single. So naturally, yung sisipingan mo, dahil pareho kayong single, di kayo kasal, di kayo mag-asawa, that is fornication. Pastor, paano kung yung isa married, yung isa hindi? Yung hindi married, fornication sa kanya. Yung married, adultery sa kanya. Regardless, sin is a sin. Kahit anong ipangalan pa ng Bible dun, it is still a sin. At ang sabi ng Bible, abstain. Umiwas tayo sa ganitong mga kasalanan. That way, you are setting yourself apart. Bakit? Sapagkat sa mundo po natin, parang accepted na yun eh. Maraming mga nagsasama, hindi kasal. For the longest time. Hindi na nila ino-honor yung sanctity ng marriage na in-institute ng Panginoon doon sa Garden of Eden. Kung hindi honorable yung marriage, sana hindi na ginawa ng Diyos yun sa Garden of Eden. But it was God who did it first. In-honor ng Panginoon. So we should too. I-honor din natin yun. Amen? That's one thing. Sanctification is God's will for us. Malinaw po yun eh. For this is the will of God. Second, wise living is God's will for us. Kanina, binasa na po natin yan. Ephesians 5:17. Be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yung maging wise daw tayo sa buhay po natin. At yung pagiging wise is knowledge in action. Yung wisdom po natin can be derived from the Word of God because God said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. How can you have wisdom if you do not fear God? So to fear God is the beginning of wisdom. And how can we know that? Read, study the Bible. Listen to the preaching and teaching of the Word of God in order for us to have wisdom. The knowledge that is being applied into action. Real life, actual life, that is wisdom. At yun po yung kalooban ng Diyos sa atin. Wise living. Third, Romans 12:2. Romans 12:2. Ito pong sabi ng Bible, and be not conformed to this world. Ang ibig sabihin po ng conformed, pakikiayon. Parang yung isang lalagyan, nilagyan mo ng tubig, yung tubig, kahit saan mo ilagay, sasabay siya
doon sa hugis ng lalagyan. Aayon siya doon sa hugis ng lalagyan. That is conformity. At ang sabi ng Bible sa atin, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan na ito. Pasama na po ng pasama ang mundo po natin. Huwag tayong makisabay. Huwag tayong makiayon. At ano ang sabi ng Bible? But be ye transformed. Do not conform to this world, but be transformed. Tapusin ko lang po. By the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That is the will of God for us. Be not conformed to this world, but be transformed. Ang ibig sabihin po ng transform is to adjust or to change. Magbago tayo. Maging kaiba tayo sa sanlibutan na to. And that is the will of God. 1 Thessalonians 5:16. 1 Thessalonians 5:16. Meron ba akong 1 Thessalonians dito? 5:16, 17, and 18. Rejoice evermore. It is God's will for us to rejoice evermore. 17. Pray without ceasing. Kalooban ng Diyos na manalangin tayo palagi. Verse 18. In everything, give thanks. Palaging magpasalamat. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano yung kalooban ng Panginoon? Verse 16. Rejoice evermore. Maging magalak. Maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Masaya po ba tayo? Ngiti nga po kayo. Parang hindi kayo masaya. Hindi kayo makangiti. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kalabitin nyo, masaya ka ba? Ayan. Bigla na silang sumaya. Verse 17. Pray without ceasing. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pray without ceasing. Ang manalangin, walang patid. Hindi niya sinabing manalangin, walang tigil. Manalangin walang patid. Sa bawat saglit ng buhay natin, dapat we are always in the mode of prayer. You can pray with your eyes open. You can pray without uttering any words from your mouth. You can always pray in your heart. That is praying without ceasing. And in everything, give thanks. Mapagpasalamat. Be more grateful. Sa lahat ng bagay, matuto po tayong magpasalamat. Amen? Pag pinagbuksan ka ng pinto ng mga magaganda nating mga asherat dyan, magpasalamat kayo sa kanila. Maraming salamat sis, ngitian nyo. Pag nakaupo ka na dyan, ngitian mo yung katabi mo, maraming salamat, ikaw ang katabi ko. Paglabas natin mamaya, maraming salamat uli dun sa mga asherat na bubukas ng pinto. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, be more grateful. It brings positive energy sa buhay po natin. Nag-grocery ka, magpasalamat ka sa bagger na nag-bag ng mga ginrocery mo. Sinuklian ka ng cashier, magpasalamat ka sa kanya. When you are always thankful, people will always remember you. When you are always thankful. I-try nyo mamaya after ng service. Number 2, service is God's will for us. Ephesians 6:5. Ephesians 6:5. Sabi niya diyan, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Kalooban ng Diyos ang tumalima tayo. Sumunod tayo sa mga amo natin sa lupang ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang boss, kalooban ng Diyos ang tumalima ka sa boss mo kahit toxic siya. Yun ang kalooban ng Panginoon eh. Servants, be obedient to them.
that are your masters according to the flesh, with fear and trembling. Yung may kasama pang takot. Dahil ang sabi ng verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God. Malinaw po yan. Ang paglilingkod sa kapwa-tao, lalo na kung mas nakakataas sa iyo, ay kalooban ng Diyos. Kahit hindi nila deserve, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, tumalima tayo sa kanila. Then suffering is God's will for us. 1 Peter 3:17. Pastor, papaanong nangyari na kalooban ng Diyos ang magdusa tayo? Ang mahirapan tayo? Pwede bang mangyari yon? Na kalooban ng Diyos ang mahirapan tayo sa buhay? 1 Peter 3:17, itong sabi ng Bible, for it is better, mas mainam, mas maganda, if the will of God be so. Kung ito yung kalooban ng Panginoon, mas mainam, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Mas mainam ka na yung pagdurusa mo dahil sa ginawa mong tama at mabuti. Kesa yung nagdurusa ka dahil sa ginawa mong mali. Yan ang kalooban ng Panginoon. That is the will of God. If the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Alam niyo, nakakalungkot po sa mundong ginagalawan po natin ngayon. Yung mga taong nagsisikap na gumawa ng tama at mabuti, sila palagi ang nagiging biktima. At yung mga tao na nakikiayon na sa sistema ng sanlibutan, nakikisabay sa laro ng sanlibutan. Kung nandadaya sila, kailangan mo ring mandaya para makasabay ka sa kanila. Pero dahil Kristiyano ka, gusto mong panindigan ang iyong mga prinsipyo at integridad na gawin mo kung ano yung tama, and because of that, naiiba ka sa kanila. And they will begin to persecute you. And the Bible says, it is better. This is the will of God, to suffer for well-doing than from evil-doing. Amen? Sapagkat ang Diyos, hindi po siya natutulog. There will come a time of retribution. Sa ngayon, ang isinisigaw ng ating Panginoon Jesucristo, mercy, mercy, awa, awa. But in the judgment time, ang ibubuhos ng Diyos, yung galit niya. Kaya tayo po ng mga mananampalataya, magtiis lang tayo kung tayo ay nagdurusa dahil hindi tayo nakikiayon sa kasamaan ng mundo. This is the will of God. Suffering is God's will for us. Second prayer. Number 2, Lord, equip me to follow your will. Yung first point po natin, yung malaman natin yung kalooban ng Panginoon. Ngayong alam mo na yung kalooban ng Panginoon, assuming willing ka at nireveal ng Diyos yung kalooban niya sa'yo. Second point po natin, equip me to follow your will. Bigyan mo ko ng kakayahan na masunod ko yung inyong kalooban. Ang sabi po ng Hebrew 13:21, make you perfect in every good work to do His will. The word literally means yung make, to repair or to adjust. It speaks of something being prepared. Bagamat ginamit po ng Hebrew yung word na perfect, it does not mean marireach mo yung point ng buhay mo na hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala, everything will be perfect. No. That word means maturity. At habang nagmamature ka, nire-ready ka ng Panginoon. Nire-repair ka ng Panginoon para masunod mo yung kalooban niya sa iyong buhay. God gives us the ability to do His will. And I think of how He gives the ability to serve, yung kakayahan na maglingkod po sa Kanya. God's will for us is not based, listen to this, God's will for us is not based on our ability. Yung kalooban ng Diyos sa atin, na maglingkod sa Kanya ay hindi po nakabase sa kakayahan natin, but based on His ability. Baka hindi niyo pa po alam ito. Alam niyo ba na kahit anong alam mo ngayon,
ang Diyos ang may bigay sa iyo. Pastor, nagsunog ako ng kilay, nagpuyat ako. Sarili kong kayod kung ano yung alam ko ngayon. Yung kilay mo, sino nagbigay? Yung mata mo na magbasa, sino nagbigay? Yung utak mo na makapag-process ng mga information, sinong nagbigay? Kung kunin mo na lahat ng Diyos yan, tanggalin mo na niya yung kilay mo, yung mata mo, yung ilong mo, yung utak mo, sige, mag-aral ka. Makakaibon ka ba ng katalinuhan dito? Hindi. Everything that you know, everything that you have are God-given. At para matupad natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, ang Diyos ang kailangang mag-equip sa iyo. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng kakayahan sa iyo na matupad mo yung kalooban niya sa iyong buhay. If God calls you to surrender your life for full-time ministry, He will give you the ability and the courage to do so. Alam nyo, ang Diyos, notorious siya na kakaiba palagi yung sistema niya ng paggamit sa mga tao. Hindi niya ginagamit yung mga obvious. Hindi katulad natin. Kung ako mamimili ng susunod na magiging pastor sa church na to, ang pipiliin ko yung guwapo, yung matangkad, yung maraming pera. Bakit kayo tumatawa? Yung naka-green ng damit. Hindi, biro lang. Alam ko na iniisip nyo eh. Yung magaling magsalita, masipag mag-aral, mahusay sa mga tao, matalino. But God always chooses the opposite. Alam niyo po kung bakit? Dahil gustong ipamukha ng Diyos sa iyo na kung ikaw makakapaglingkod sa Kanya, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi ano yung binigay ng Diyos sa iyo. It is God who equip us para makapaglingkod sa Kanya. Very amazing, ano? Yung pastor sa La Paz na ginagamit ng Diyos, hanggang grade 3 lang po tinapos. No read, no write, hindi nakakaintindi ng English. Walang pag-asa maging pastor. Pero dahil nagsuko ng buhay sa Panginoon, in-equip siya ng Diyos. May mga pastor na, ano yung stutter? Bulol ba ang tawag doon? Na yung pangalan mo kapag binigkas nila, it takes 10 sentences bago nila mabuo. Kung maging ganun kaya ang pastor ninyo, yung isang sentence, 10 minutes kung binibigkas. Siguro mga 5 oras ang preaching, ano? But God has a way of equipping people who are willing to obey His will. Some people hesitate to obey God's will because they fear or feel inadequate. If that is your attitude, fear not. Because God has a way of equipping you. At namamamangha ka sa pamamaraan ng Panginoon. 2 factors to be able to serve God. Number 1, you must be willing first. Number 2, you must be able. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating tagapagligtas because He was willing and He was able. Willing siya. At siya lang ang pwede. He was willing and He was able. So if you want to serve God, you must first be willing and be able. Pastor, willing lang ako. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Then you are the perfect candidate. Sapagkat may willingness ka at ang Panginoon ang siyang mag-i-equip sa iyo for you to be able. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng kakayahan. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng talent na maging magaling ka sa bagay nito bago ka magpagamit sa Panginoon. It will never come. Alam niyo bakit? Ang pag-i-equip ng Panginoon nangyayari habang naglilingkod ka. Alam niyo, 2016, nung nagsisimula po yung mga instrumentalist natin, ang sakit sa tenga. Halos isara mo yung tenga mo eh. Iba-iba ng direksyon yung tunog nila. Pero ngayon, pag nakinig ka sa kanila, para kang nakikinig ng CD o YouTube.
Mapapatingin ka at mapapanganga ka na lang. Ang gagaling na nila. Nung nagsimula silang maglingkod, doon sila in-equip ng Diyos. Amen? Yung mga maawit natin mga choir, kahit mga senior citizen na mga yan, parang teenager ng mga boses. Dahil in-equip sila ng Panginoon. So kung gusto nyo gumanda ang boses nyo, umawit kayo sa choir. Ba't kayo tumatawa? Totoo naman Alam nyo, meron member sa main church noon, yung people ako, sabi niya, pag naglingkod ka sa Panginoon, gagandang lalaki ka. Hindi ako naniniwala sa kanya noon. Imposible yon. Sapagkat yung mukha ko, walang madapuan ng langaw noon sa dami ng tigyawat ko. Pero tingnan nyo ako ngayon, biro lang. Pinakamahirap na gawing illustration talaga, sarili mo, ano? Don't hesitate to serve God because He will equip you. You must be willing first, then God will make you able. He also gives the ability to sacrifice. The ability to sacrifice. In some cases, the will of God demands time on our life. There is great demands. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, sinisikap mo na masunod yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Maraming demand sa buhay mo. Time, resources, talent mo, dinidemand ang mga yan. Kailangan mong i-uphold yung testimony mo, bawal kang magalit, bawal kang magwala, bawal kang mag-absent sa church. Ang daming bawal. Maraming demands. Kaya maraming mga manampalataya natatakot na maglingkod sa Panginoon because of the sacrifices that has to be made. If one struggles with what they may have to give up or where they have to go, it's a good indication that they have never really reached the point na willing silang sumunod sa Panginoon. In order for us to really know and fulfill the will of God, kailangan willing tayong magsakripisyo. Alam nyo, yung paglilingkod, there are sacrifices. Na-appreciate ko po yung mga nagsaserve dito sa church. Yung mga naglalaba at nagkakabit ng kurtina natin, hindi po natin sila nakikita. They are behind the scene. Pero every month, yung kurtina po natin, iba. Bagong plancha po ang mga yan. Kaya next month, mag-iiba uli ang kulay ng mga yan because there are ladies who give time na dapat nagtatrabaho sila sa mga trabaho nila o mga bahay nila, pero nandito sila namamlansya, kakabit ng mga kurtina na yan. May naglilinis ng church na to. Every time na may kainan sa church na to, puro dumi yung sahig. Pero pagbalik natin, malinis uli. Dahil may mga naglilinis. Yung mga maawit, yung mga tumutugtog, mga ilang oras silang 2 oras silang pinapagalitan dyan. Pagkatapos 2 minuto lang nilang itutugtog. Yung 2 oras na pinractice nila. Sacrifices. If you are willing to serve, God will give you the ability to sacrifice. Then third and final prayer, Lord, enable me to fulfill your will. Ang sabi po ng verse po natin, working in you that which is well-pleasing in His sight. The word working is often translated as did or done. Nagawa na. Nangyari na. To fulfill God's will is to live a well-pleasing life. The prayer before us speaks of how doing and fulfilling the will of God is well-pleasing in His sight. The word well-pleasing means agreeable or acceptable. So to do the will of God is well-pleasing to God. It brings great pleasure to God. Kapag yung buhay natin as we look back is well-pleasing to the Lord. Parang tayo po ng mga magulang. Kapag meron kang pinapagawa sa mga anak mo at sumunod sila, it brings us joy, hindi ba?
Nagagalak tayo kapag sumusunod sila sa atin, kapag tumatalima sila sa atin. Pero kapag nagre-rebelde sila sa atin, it brings us grief. Heartaches. Sapagkat hindi sila sumusunod sa atin. Pero kung sumusunod sila sa atin, it brings us joy. Ganoon din naman sa Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa Kanyang kalooban sa buhay natin, it is a well-pleasing life in His sight. To fulfill God's will is also to live a well-done life. In the parable of the talents, yung 3 servant, pagbalik nila sa kanilang master, anong sabi nung master dun sa 2 servant? Who wisely invested the talents entrusted to them. Well done, thou good and faithful servant. As we look back in our life, we also wanted to hear those words from our Lord. Well done, good and faithful servant. So to fulfill God's will is to live a well-done life. Apostle Paul, ang sabi ng Bible sa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Buhay pa siya. Nakita na niya yung nagawa niya para sa Panginoon. It was a well-done life. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. A life that is well spent for God is a well-done life. Have you made that decision in your life? The decision to obey God's will in your life. Ina-admire po natin yung loyalty ng mga aso, hindi ba? Kamangha-mangha yung loyalty ng mga aso. Kaya sabi nila, man's best friend is man's best food. Hindi, biro lang. Best friend. Alam nyo ba sa Amerika, maraming mga mag-asawa, pinagpapalit yung asawa sa aso. Totoo. When it comes to the point na kailangang mamili, mas pinipili ng asawa yung aso niya kaysa sa asawa niya. Bakit? Because of their loyalty. Yung aso, minsan mo lang pakainin, babalik-balik na sa'yo. Kahit sipain mo yan, babalik pa rin sa'yo. Kahit sigawan mo, babalik pa rin sa'yo. Kahit magsinungaling ka sa kanya, babalik pa rin sa'yo. Eh yung tao, 20 years mong pakainin, sipain mo lang ng minsan, di na babalik sa'yo. Kaya kamangha-mangha ang loyalty ng mga aso. There was a man na yung aso niya namatay sa gubat. Yung trabaho kasi ng lalaking ito sa bundok, lagi niyang sinasama yung aso niya. At very loyal yung aso niya. Minsan, inutusan niya yung aso niya, hindi ko alam paano niyang kinausap. Pero ganito yung utos niya sa kanyang aso. Huwag kang aalis dyan, bantayan mo yung pagkain natin. Diyan ka lang. Tapos pupunta sa loob ng gubat yung lalaki, nagtrabaho. Kalaunan, dahil malakas ang hangin, tuyo ang mga dahon at mga damo, nagkaroon po ng sunog sa bundok. Yung apoy umabot dun sa kinaroroonan ng aso. Hanggang sa nilamon ng apoy yung aso, naging dahilan para mamatay yung aso. Sapagkat ang utos ng kanyang amo, stay there. And he stayed. Yung lalaking yun, ang sabi niya, I always had to be careful what I told him to do because I knew he would do it. Nagiging maingat ako palagi sa mga pinapagawa ko sa kanya sapagkat alam ko, gagawin niya. Church, hindi mo kailangang mangamba sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Because God is always careful what He asks you to do. So make that decision today to obey God's will in your life. You will never be wrong. Amen?